Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa gabi ito, sa kabutihan niyo po sa amin, sa lahat ng biyaya at pagpapala na aming tinanggap sa inyo, sa buong maghapon, Panginoon. Salamat din po, O Diyos, sa walang sawa niyong paggabay sa amin, sa walang sawa niyo pong pagpapala sa amin. Dalangin po namin sa gabing ito ang inyong pangunguna, na kami po, O Diyos, ay inyong samahan, maging ako po na siyang mangangaral ng iyong mga salita. Dalangin po, O Diyos, na ako po, O Diyos, sa inyong gabayan. Ituro niyo po sa amin ang inyong kalooban sa araw na ito, na kami po, O Diyos, ay mga tuto sa mga bagay na nais niyo pong ituro sa amin. Panginoon, maraming salamat po at sa inyong kamay, amin na pong itinatagubilin ang gawain ito, Panginoon. Nawa, ang pagkatuto po ay sumapit sa amin. Linisin niyo po ang aming mga puso't kaisipan, na kami po, Diyos, ay magiging karapat-dapat sa inyo sa gabing ito. Maraming po salamat, Diyos. Ito po aming dalangin. Sumain niyo po ang kapurihan, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan magpasa walang hanggan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You may be seated, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So sa oras na ito, mga kapatid, isang magandang gabi po sa ating lahat. At muli po tayong mag-aaral ng mga buhay na salita ng ating Panginoong Diyos, na siyang ating pong marapat na matutunan o marinig, mga kapatid, sa gabi ito. At sa oras na ito, mga kapatid, ang pagsapo na ating pag-aaralan ay isa po sa talagang bagay na mahalaga na dapat po nating malaman at marinig. At ito po ay pinamagatang, how can we help our church? Yan. Paano natin matutulungan ang ating church o yung church po na atin pong kinabibilangan? Tandaan po natin, mga kapatid, na ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay hindi po basta nagtatapos na ikaw po ay nagsisi at nabautismuhan. Kundi, mga kapatid, yun po ay simula pa lamang ng ating pong lakbayin bilang mga Kristiyano. Sapagkat kung ang akala natin o ang inaakala natin, mga kapatid, na doon matatapos lamang po, mga kapatid, sa bautismo ang lahat, and then okay na, nagkakamali po tayo, mga kapatid. Dahil kailangan po natin na matutunan, na alamin at malaman ang mga bagay po na dapat po nating malaman sa aral ng ating Panginoong Diyos. Okay? Kasi ang bautismo po, yan po ay iniligtas tayo, no? Nung tayo nagsisi at nabautismuhan sa pangalan ni Kristo, naligtas po tayo dahil sa ating pagsampalataya. Subalit, kailangan po natin ganapin yung mga bagay po na dapat po nating ganapin ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So ngayon, mga kapatid, how can we help our church? Ang sabi dito, mga kapatid, to effectively contribute to your church, focus on active participation, both spiritually and practically. Alongside fostering unity and supporting its ministries. Consider volunteering your time, sharing your talents, and offering financial support when possible. Additionally, nurture a positive attitude. Engage in meaningful relationships with fellow members and pray for the church growth and impact. Okay? So ito po ay babaybayin natin isa-isa, mga kapatid. Ito po yung detailed breakdown at kailangan ko po ng ating kapatid na magbabasa para po sa maliwanag, mga kapatid, na pagkaunawa. Una po, mga kapatid, para po tayo po ay makatulong sa ating pong church na ating kinabibilangan, ang sabi, mga kapatid, una, kailangan po natin magkaroon ng tinatawag na active participation. Okay? Pag sinabing active participation, ito po yung pagiging aktibo mo. Meron kang mga bahagi, mga kapatid, na ginagawa
doon po sa mga gawain ng ating Panginoon. Ang sabi nga po mga kapatid sa Hebrews chapter 10, verse 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga karalan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Okay, ang sabi dyan, huwag pabayaan ang ating pagkakatipon. Alam niyo po mga kapatid, ito po ay isang aral na kung saan ay hindi nabibigyan ng pansin ng marami. Kaya nga po nabansagan o mayroon pong bansag na mga ang tawag yan, Sunday Christian kung tawagin. Kasi lumilitaw lang po sila kapag Sunday. Okay? Ako po ay nagsasalita doon sa nagsasabi na doon sa gumaganap na kung saan ay Sunday Christian sila kasi nga hindi po sila dumadalo. At hindi naman sa dumadalo, intentionally mga kapatid, hindi po sila dumadalo. So hindi po ako nagsasalita doon sa mga tali sa trabaho. Ano? Yung mga tao na talagang may trabaho sa ganun pa rin oras pag Bible study, gaya po nito. Nagsisimula po ating Bible study ng 6:30 at nagtatapos po tayo ng 8. So, may mga kapatid po tayo na kung saan ay may mga trabaho talaga. Subalit, ito pong bagay na ito at ay dapat natin maintindihan, hindi lamang po dito sa church na ito nangyayari, kundi marami pong mga churches po na ang ating mga kapastoran ay aminado na meron po talagang mga church members na kung saan ay hindi po talaga sila nagbibigay ng pansin doon po sa tinatawag na huwag kaliligtaan o huwag pababayaan ang pagdalo sa pagkakatipon. Dahil mga kapatid, tandaan po natin itong aral na ito na huwag daw po natin pabayaan ang pagkakatipon, pinakikita nito at itinuturo nito sa atin mga kapatid na pag mayroong gawain, kailangan po natin magpakita. Ibig sabihin, kailangan po natin maging aktibo doon po sa bawat pagkakatipon. Nakuha natin? Sapagkat doon po sa pagkakatipon, natututunan po natin, naririnig po natin ang mga katuruan na nanggagaling po sa ating Panginoon. Na kung saan, kung tayo po ay makikinig lamang ng linggo, magiging mabagal po ang ating improvement o ang ating paglago. Kaya nga po, idinisenyo ang mga Bible studies, no? May mga outreaches pa nga mga kapatid kung minsan, tapos meron po tayong tinatawag na prayer meeting. Yan po ay nakadesenyo mga kapatid para po tayo ay magkaroon ng continuous na relationship sa ating Panginoong Diyos. Na wag po tayong maging Sunday Christian lamang. Nakuha natin? How can we help our church? Ano ibig sabihin nun mga kapatid? Natutulungan po natin ang ating church o ang iglesia mga kapatid sa pamamagitan ng pagiging aktibo, sa pamamagitan ng pagdalo. Kasi po mga kapatid, kung wala na pong dadalo, tatandaan niyo po ang church o ang templo na ginawa ng kamay ng tao ay hindi po tatawaging church kung wala pong tao sa loob. Okay? At in the first place mga kapatid, kahit wala ang templong ito, kung ang mga tao, kahit nasa labas lang sila, nasa labas po sila ng damuhan, at nagkakatipon po sila, church yun. Nakuha ninyo? Nagkakatipon ng church. Okay? So, hindi po natin din pwedeng isipin na ang kabuuan na meaning ng church ay ang templo. Hindi po. Tao po yun. Kaya napaka-importante tayo po ay nagkakatipon para may pakita na tayo po ay active. Na tayo po mga kapatid ay meron pa rin komunikasyon sa bawat isa, higit at lalo na sa ating Panginoon. Sa ganung bagay, sinusuportahan natin ang bawat gawain. Nagpapakita po yun mga kapatid na ikaw ay sumusunod sa Panginoon at sa ganung bagay, natutulungan mo rin ang simbahan. Okay? Lalo na kung ikaw po ay nagdadala ng mga kaluluwa, ikaw po ay nag-iimbita, hindi ka lamang nag-iimbita ka, sinusuportahan mo ang bawat gawain ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po mga kapatid, sa mga
kaugnay ng tinatawag na pagiging active participation o active participant, mga kapatid. Sa mga kasunod pa nito, mga kapatid, sabi dito, attend regularly and participate. Being present and actively involved in worship service and other church activities demonstrates your commitment and encourage others. Yan. So malinaw, mga kapatid, yung pagiging present po natin, pagiging aktibo po natin, mga kapatid, sa mga worship service natin, sa mga services po natin, no? At yung ating mga activity ay nagpapakita ng tinatawag na commitment natin sa Diyos. Yung pangako natin, kasi tayo po naglingkod, mga kapatid, para sundin ang Diyos at hindi para ang Diyos ang sumunod sa atin. Diyos ang magbibigay sa Diyos ang susunod sa lahat ng gusto natin. Hindi po ganun yun, mga kapatid. Ngayon po, sumunod. Volunteer your time and talents. Ang sabi sa Galatians chapter 6, verse 2. Pangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Okay, minsan na natin itong pinag-aralan, di ba? Subalit, sa sitwasyong ito, sa ibang bahagi, mga kapatid, ay meron po akong ituturo sa inyo. Noon po, atin pong napag-aralan na magtulungan ng pasanin, no? Tayong lahat. Subalit, may isa pa pong pasanin na kung saan ay yung tinatawag na spiritual na pasanin. Pasaning magkakasama, bilang magkakasama po tayo, mga kapatid, sa iglesia. Ang sabi kasi dito, volunteer your time and talents. No? Sa madaling salita, dapat magkaroon tayo ng tinatawag na voluntaryo, mga kapatid, na pag-share ng mga talents po natin at ng ating panahon. Sa ganung bagay, mga kapatid, natutulungan po natin ang ating simbahan. Okay? Halimbawa po, ang ating pong mga instruments. May mga bahagi, mga kapatid, na wala na pong gumagamit sapagkat wala pong tutugtog. Ngunit kung ikaw po ay merong nalalaman, no? Kung ikaw po ay nais na tumulong sa iyong simbahan na kinabibilangan, i-offer mo yung iyong talent. No? Maghanap ka ng taong interesado, turuan mo sila, tapos i-involve mo sila. Nang sa ganun, magamit po sila sa simbahan. Sa ganung bagay, mga kapatid, natutulungan po natin ang ating simbahan. Nakuha natin, mga kapatid, since na ang ating pinag-aaralan, how can we help our church? Ganun po. Kung may talento ka, may oras ka, i-offer mo sa iyong kinabibilangang simbahan at suportahan mo. Bakit po? Kasi po, ano po yan eh, burden po yan eh. Para saan ang instrumento kung walang tutugtog? Nakuha ninyo? Kaya nga po nariyan ka, may talento ka, iyong ituro, iyong ibahagi, nang sa ganon, yung burden ng iyong simbahan ay magaang o mawala. Nakuha ninyo? Sapagkat napakahalaga po, mga kapatid, na isinishare po natin kung ano po yung talents na meron po tayo. Okay? Sabi dito, mga kapatid, offer your skills and abilities to support various ministries such as children's programs, worship teams, or maintenance tasks. Yan. So ito po yung mga area, mga kapatid. Kung ikaw po naman ay meron kong kakayanan sa tinatawag na children's program, pwede kang makiisa doon. Kung meron kang mga suggestion na talaga namang kapakipakinabang dahil sa iyong experience, maaari mo rin i-share yun. At sa ganung bagay, natutulungan mo ang simbahan na iyong kinabibilangan. Ganun din sa music, mga kapatid. Ganun din sa maintenance. Halimbawa, may alam po kayo, mga kapatid, sa tinatawag na mga maintenance. Importante po yan, mga kapatid, sa simbahan. No? Kapag ang simbahan po, mga kapatid, ay kahit na maraming membro dyan, kung wala po dyan nagme-maintain, mga kapatid, ng cleanliness, ng mga sound system, at yung tipong wala talagang magme-maintain, mga kapatid, talagang hindi po magiging maganda ang takbo ng simbahan na yung
kinabibilangan. Subalit kung ikaw naman ay may alam, ay marapat lamang mga kapatid na tulungan mo sa pamamagitan ng pag-share ng kung ano po yung iyong nalalaman. Sumunod po mga kapatid, share your resources. Okay? Share your resources. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Okay. Ang sabi dito mga kapatid, consider donating financially, whether through tithes, offerings, or one-time donations to support the church operations and outreach efforts. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang Diyos, iibig ng Panginoon Diyos ang nagbibigay ng masaya. At sa unang bahagi nun, kung tayo po ay magbibigay, ano daw po ang sabi? Huwag mabigat sa loob o dahil sa kinakailangan. Yan. So ito rin po mga kapatid, ang isang bagay na nagiging problema sa loob ng simbahan. Yung mga tao na kung saan ay hindi nakakaintindi ng tinatawag po na paghahandog o pagkakaloob. Okay? Naintindihan natin? Amen. Tatandaan nyo po, sa isang organisasyon o sa isang mga gawain, lahat po tumatakbo sa pamamagitan ng pera. Okay? Lahat po, mga kapatid, pagpapamilya, pera pa rin yan. Sa kasal, pera pa rin yan. Mga kapatid, halos lahat, yung dating tubig na hinihingi, binibenta. No? Kailangan mong bilhin. So, lahat po ng bagay, mga kapatid, sa ngayon, ay ginagamitan po ng pananalapi. At kapag ang simbahan po, mga kapatid, na ating kinabibilangan, ay hindi po natin tutulungan base sa pagkakaunawa natin na dapat nating tulungan ang ating simbahan, mga kapatid, mauuwi po sa wala ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Nakukuha ninyo mga kapatid. Kasi mga kapatid, ito po yung nakakalungkot, nakakalungkot po sa ating pong panahon. Mas marami pong nagrereklamo kasi sa gustong tumulong. Totoo yan mga kapatid. Mas marami kang maririnig na reklamo. Ano ba yan? Yan na naman. Ano ba yan? Yan na naman. Kasi hindi po naiintindihan ng tao kung gaano po kahalaga na suportahan po ang gawain ng Panginoon. Okay? Doon lamang po mga kapatid sa tinatawag na ikapo. Ang dami na pong mga nag-iiyakan dyan. Okay? Marami pong nag-iiyakan dyan. Bakit daw kailangan pa magbigay ng ikapo? Gayong hindi naman daw inutos yan sa ating panahon. Okay? Tandaan po natin, bagamat hindi po yan inutos na direkta mga kapatid sa ating mga hintil, ay hindi po yan ipinagbawal ni Kristo. Ngayon kung iisipin po natin mga kapatid, at ating sasariwain ng isang tanong, mahal ba natin ang Diyos? Mga kapatid, mahal po ba natin ang Panginoon? Amen. Kung mahal po natin ang ating Panginoon, kung mahal po natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ito po yung aking natutunan sa ating pastor. If you love your church, o if you love God, you will love your church. And if you love your church, you will help your church. Amen. Yun po yung mga kapatid eh. Hindi po pwede mga kapatid na mahal mo ang Panginoon tapos hindi mo naman binibigyan ng pansin ang gawain ng Diyos. Nakuha ninyo? Kaya ganun po natin itinutulak itong aral na ito mga kapatid na huwag pong kalilimutan o pababayaan ang pagdalo sa pagkakatipon. Dahil sa ganung bagay na ipakikita natin na talagang mahal natin ang Diyos. Hindi po puro salita lang. Kasi nakakalungkot pong isipin sa ating pong panahon, sobrang dali na sabihin na mahal natin ang Panginoon. Subalit ang ating mga gawa ay taliwas, no? Doon sa ating sinasabing mahal natin ang Diyos. Dahil ang tunay na nagmamahal sa Panginoon, mga kapatid, hindi niya po pinababayaan ang bawat gawain ng Panginoon.
Tatandaan nyo po yan, mga kapatid. Yan nga po sinasabi, di ba? Yung tinatawag na active participant. Dapat active ka. Hindi ka nagiging active dahil meron kang inaasam, meron kang binabantayan sa simbahan. Hindi ka nagiging active dahil meron kang tinatawag nito hidden agenda sa simbahan na iyong sinisimbahan. Okay? Dapat po natin mahalin kasi sa totoo lang mga kapatid, ang Diyos po ay Diyos na matuwid at ang Diyos po ay Diyos na mapagpala. Lahat po tayo mga kapatid, naghahangat na tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Lahat po tayo mga kapatid ay naghahangat ng maayos na buhay. Ngunit ayaw naman natin bayaran ang presyo. Ibig sabihin, kung gusto natin tayo po ay pagpalain ng Panginoon, kalugdan ng ating Panginoong Diyos, ipakita natin na dapat kapala-pala tayo sa harapan ng Diyos. Na nalulugod dapat ang Diyos sa atin. Sa tingin po ba natin mga kapatid, sa mga kapatid, no? Kapag tayo po ba ay hindi dumadalo sa gawain ng ating Panginoon, alam kaya ng Panginoon na tinatamad tayo? Alam po yun ng Diyos. And then, kapag ka umiiyak ka ng pagpapala sa Panginoon, sa tingin po natin, bakit hindi binibigay? Bakit parang nahihirapan tayo, nag-i-struggle po tayo mga kapatid sa mga financial natin? Na parang hindi natin maramdaman ang support ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi rin maramdaman ng Diyos ang support mo sa simbahan. Hindi rin maramdaman ng Diyos mga kapatid na talagang mahal mo siya. Kasi yun lamang po ang isang paraan. Katangi-tanging paraan na maipahayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoon, ang dumalo sa gawain at mahalin, suportahan ng simbahan. Dahil ang Diyos po ay hindi nakikita. Siya po ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya, kahit anong salita mo, mahal mo ang Panginoon, kailangan po ng tinatawag na proving time. Kailangan po natin pakita sa Panginoon ang pruweba na tayo po ay nagmamahal sa ating Panginoon. Ano po yun mga kapatid? Maging active po tayo. Napakasimpleng kahilingan lang ito mga kapatid. O simpleng utos ng ating Panginoon sa ating lahat. Dumalo. Yun na nga lang ang iaambag mo sa sarili mong kaluluwa, hindi mo pa magawa. Kaya i-observe natin mga kapatid. I-observe po natin. Hindi po ba kaya nga tayo tinuturuan ng aral ng Biblia mga kapatid na unahin natin, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Itong aral na ito mga kapatid ay tested na ng marami pong matured na Christian. Hindi ko po sinabing lahat ng Christian dahil hindi naman po lahat ng Christian ay matured na pagdating po sa tinatawag na pananampalataya sa Panginoon. So, kailangan po natin mga kapatid na bilang mga lingkod ng ating Panginoon, kung mahal natin ang Diyos, mahalin natin ang simbahang kinabibilangan natin. Hindi yung dinadown pa natin kasi hindi yun nakakatulong mga kapatid. Kasi ang pinag-aaralan natin, how can we help our church? Kung ikaw po ay isang tao ng Panginoong Diyos, ang nasa isip mo palagi, paano mo tutulungan ang gawain? Paano ka makikibuhat sa pasanin ng simbahan, mga kapatid, na makagaang ka at hindi ka makabigat? So, ang simbahan na yung kinabibilangan, kung yan po ay yung sisirain, para mo na rin sinisira ang sarili mo. Diba? So, kailangan po mga kapatid, tulungan po natin ang ating pong simbahan. Magtulungan po tayo sa mga bagay patungkol po sa ating pong pinagkakatipunan mga kapatid. So, tulungan po natin. No? Sabi dito, consider donating financially. Okay? Hindi po naman ito sa pilitan. Kaya nga pong aral ng Biblia, 2 Corinthians chapter 9 verse 7, magbigay tayo ayon sa pasya ng ating puso. Hindi naman po tayo pinipilit. Okay? Kapag ikaw po ay isang tao na kingdom-minded ka mga kapatid, iniisip mo palagi yung ikasisiya ng Panginoong Diyos, ay hindi po mawawala sa puso mo na tulungan po ang simbahan. Okay? Kailangan po natin yan mga kapatid. Sabi dito, ulitin ko po, consider donating financially, whether through tithes
offerings, or one-time donations to support the church operations and outreach efforts. Ako po mga kapatid natuwa, no? Ito po ay personal kong experience, ano? Personal kong experience. Itong nagdaan naman po nating anniversary, natuwa ako. Kasi alam naman po natin na pag anniversary po, ang financial po ay hindi po ganun kadali, no? Hindi po ganun ka sinasabi na smooth ang lahat. Marami pong challenges mga kapatid, di po ba? Subalit may mga nakakatuwa lamang po mga kapatid na hindi man po natin silang mga kasamahan dito po sa ating simbahan, o kapatiran naman po natin sila sa ibang lugar. Subalit nakakatuwa dahil may mga kapatid po tayo na kasabay ng ating anniversary, may nagdala, no? May nagdala ng cake. Actually, dalawa yung nagdala ng cake. At yung isa natin pastor mga kapatid ay nagdala ng tawag nito, ng malaking pakwan, no? Nakakatuwa mga kapatid. At doon mo makita, no, tatandaan din natin na pag sinabing church, pag sinabing church, mga kapatid, meron tayong tinatawag na church na para rito. Tama? Yung kung saan ka nag-umulan lugar. Kaya yung sinasabi na iglesia sa Corinto, no? Iglesia sa Thessalonica, yan. So meron po tayong tinatawag na naka-designate na church kung saan po tayo nabibilang. Pero kapag tayo po ay may mga tinatawag na fellowship, na maigi pala yun mga kapatid, kasi ako naka-experience no? Na maganda pala na nagiging bahagi rin tayo ng financial support, no? Sa pamamagitan ng kung ano yung pwede natin maibigay kapag mayroong event ang ating karating simbahan. Nakuha ninyo mga kapatid, no? Yun po ay isang paraan, church to church ang tulungan, no? So maganda rin yan mga kapatid na atin din ma-practice yung ganong bagay, no? So sa oras na ito mga kapatid, muli bago po tayo magtapos sa ating pinag-aaralan, ito po ay part 1 ng ating pag-aaral, how can we help our church. So may part 2 po tayo, at ito po ay pinamagatang spiritual growth and unity. Para po yan sa susunod na Bible study. At sa ikatlo pong Bible study mga kapatid, sa ikatlong yugto, yung tinatawag na supporting ministries and outreach. Yan. So sa oras po na ito ay ating pong baybayin muli. Paano po ba natin matutulungan po ang ating simbahan? Una, paano ka tutulong kung hindi ka present? Di ba? So yun po yung una, active participation. Kailangan po natin maging active. Dahil kung hindi tayo aktibo, hindi ka rin makakatulong. At walang paraan para makatulong ka. So kailangan po natin maging active. At sa mga sumusunod niyan, mga kapatid, sa pagiging active participant natin, o active participation, kailangan po natin umattend ng regularly. Yun. Umattend po tayo ng regularly. Sumunod mga kapatid, volunteer your time and talents. Yan. I-offer mo ang oras mo. Wala kang ginagawa, may gawain may mga ilukumpuni sa simbahan, may time ka naman, i-offer mo oras mo. No? May talento ka, i-offer mo ang talento mo. No? Marunong ka magluto, i-offer mo ang talento mo. No? Sumunod mga kapatid, share your resources. Kung ano man po ang meron po tayo, kung hindi naman po ito mabigat po para sa atin, hindi naman po ito kabigatan, ay tumulong po tayo nang wala pong pagre-reklamo. Yan. So sa oras na ito mga kapatid, muli ay palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang Panginoon, purihin ng Diyos sa kanyang salita. At sa oras na ito mga kapatid, ay tayo po tumayo at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Maraming pong salamat sa ating Panginoon.